kumusta po kayo? Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi o tanghali sa inyo kung nasaan man kayo. Ito na naman po tayo gagawa ng inspirational at ngayon ang topic po natin is about Gen Z or Millennials. Ano ba yan? So, paano ba tayo maging magulang sa mga kabataan ngayon? So, hindi ko naman po sinabi na ako ay perfect na magulang. Ano? Ako po ay isang magulang ng isang bata. At ako po ay auntie ng maraming tao dito. So, ang millennial po kasi, yan yung pinanganak ng 1986 hanggang 1996. Tama ba? O no, pinanganak po ang mga millennials ng 1981 to 1996 at ang Gen Z naman po is 1996 to 2012. Ano ba ang napapansin nyo sa mga kabataan ngayon? Unang-una, they are very knowledgeable. They thought that they are knowledgeable dahil may mga gadgets at high technology na ngayon, which is tama naman yun, mas alam nila yon. Pero ganun ba talaga? Pero alam nyo, ang napapansin ko lang, observation ko lang ngayon is masyado na ang mga bata ngayon na magiging impatient na sila, gusto nila kaagad makuha, and they can express themselves. Madali sila mag-express through social media, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, at marami pang iba. Kaya sa kanila parang okay lang yon na as long as they express themselves, okay na sa kanila yon. Ang mga magulang na ngayon, ang parang gustong makinig sa kanila. Pero dapat bang ganon? Pero alam nyo, as mga magulang, huwag po tayong mawawalan ng loob na still maging magulang tayo sa kanila. Work hard, double time tayo ngayon. Kasi sa mga magulang, hindi pwedeng hayaan na lang ang social media ang mag-form sa kanila o mag-shape sa kanilang buhay. Meron po tayong dapat gawin. Mahirap, no? Pero yun nga, unang-una, kailangan din natin maging familiar din tayo sa mga gadgets. Kasi kung hindi, wala tayong alam na ituro sa kanila. Pero hindi po tayo magiging dependent doon. And we really need to teach them and remind them na yung pong mga social gadgets is just part of society. At ituro pa rin po natin sa kanila yung mga values na dapat nating ituro sa kanila. Kasi alam niyo, ang napapansin ko din sa mga kabataan ngayon, parang hirap na hirap silang harapin yung mga dagok sa buhay, yung mga problema sa buhay. Magkaroon lang sila ng problema sa buhay, na-express nila kaagad sa social media, which is okay din naman, pero hindi nakakatulong sa kanila. Okay din naman po na mag-express sila ng mga emotion nila o kung ano yung mga nasa isip nila. Yun na nga, maganda yung nag-open din sila. Pero kailangan natin silang gabayan. Ruan din natin silang maging matatag kapag may problema. Kapag bata pa po na nakakadana sila ng problema, huwag niyo po masyadong ipamper ng husto, lalo na pag kayong nagti-teenager na sila. Pag may dumating ng problema, let them learn from it. Para kung ano man yung dadating sa buhay nila, na pag sila na may pamilya, matututunan nila itong harapin. Pero syempre, gagabayan pa rin natin sila. Hindi naman natin sila pababayaan ng lubusan. Kung may problema, tanggapin na talagang ganyan ang buhay. Hindi lahat maganda. Ay hindi dapat takasan dahil ito ay makakatulong sa kanila bilang isang tao na magiging a better person. At saka napapansin ko din ngayon na identify na nila kung ano yung depression at kung ano yung anxieties, o madaling sabihin na depressed sila or may mental illness sila or may anxiety sila. Nung kabataan namin is, ang alam ko lang noon is mainit ulo ko pag meron akong monthly period. At saka masaya ako doon pag ipon-ipon kami ng pamilya at saka mga barkada. Yun, ganun lang kasimple ang buhay noon. Pero ngayon, parang they're more on self-centeredness na ganito yung nararamdaman ko, kailangan maintindihan niyo ako. So, maging knowledgeable din tayo sa mga gadgets kasi kung hindi natin alam yan, hindi tayo makaka-relate ng gusto sa mga bata. Pero, we should not be dependent on that kasi it's more precious to have spending time together. Pwede nating ilakad yung mga bata, dalhin sa park na talagang mawawala sila dun sa pagiging busy sa gadgets. So, kailangan natin gawin yon na magkaroon talaga tayo ng time. Double time talaga tayo ngayon. Ilalayo natin sila dun sa mga gadgets. Ang mga magulang ngayon, very busy na, parehong nag-work dahil merong mga monthly amortization, may mga mortgage. Parang maibsan yung kalungkutan nila, binibigyan nila ng mga gadgets. Importante pa rin yung spending time together. Kakain sa labas, pagka nasa hapagkainan, mag-uusap-usap. And then siguro, bilang magulang, when you guide them, you just not telling them what to do, but you need to show them
and maging good example tayo sa kanila. Kahit naman sa mga matatanda parang effective yung show and tell or walk the talk. Kung ano yung tinuro mo, kailangan maging good example tayo, di ba? Ang mga bata ngayon, kung gusto mong maipagawa ka sa kanila, knowledgeable sila, alam nila yung kaparaanan na hindi natin alam. Kaya kailangan pagbigyan din natin sila na mag-explore, na meron tayong gabay sa kanila. Gagabayan din natin sila. Hindi natin sila pababayaan ng todo. It's good to be a coach. Ang tanong lang, yung bang ating mga natutunan noon bilang mga hindi millennials or Gen Z, beneficial pa ba yung mga natutunan natin noon na pwedeng i-apply ngayon sa mga kabataan? Palagay ko po, beneficial yon. Kasi nakikinabang ako kung ano yung natutunan ko nung kabataan ko. Kasi hindi ko maipagpapalit sa mga gadgets ngayon yung mga values na natutunan ko. Kaya tayo bilang mga magulang, kailangan din natin na i-share din sa kanila yung mga values na natutunan natin sa mga magulang. Ano ba yon? Yung paggalang sa magulang, pagrespeto sa kapwa-tao, pagsagot ng tama, at saka marami pa ang pagkakilala sa Diyos, pasasalamat sa lahat ng bagay, maging patient. So isa yun sa mga values na kailangan nating ipaintindi sa mga bata, na importante pa rin yun, na hindi lahat nakukuha right away. At saka yung mga bata ngayon, madali silang ma-depress pag nakikita nila ang mga kaibigan nila or nakikita nila sa mga social media na ang kaedad nila ay maganda ang buhay at maganda ang kanilang pinapakita. Kaya parang iniisip nila sarili nila, bakit ako wala noon? So kailangan ituro natin sa kanila magandang values. Hindi tayo pwede makipagkompetensya kung anong meron yung ibang tao. Maging kontento. Isa din pong kailangan nating ituro sa mga bata ay syempre yung pagkakilala sa Diyos. Isa yan sa napaka-importante na dapat meron tayong kinikilalang Diyos, na siya yung lumikha sa atin. Kasi ngayon pag meron ka ng lahat ng mga gadgets or anything that you need, iniisip ng tao ngayon na they don't need God. Kailangan pa rin nating ituro sa kanila that they need God. Kasi yan lamang talaga ang makakapagbigay ng paraan sa kanila kung paano mamuhay ng maayos. At saka ngayon, hindi po natin mababantayan ang mga bata ngayon ng 24/7. Sa bagay, noon din naman po Kaya kailangan nating ipanalangin sila kasi siya lamang ang makakabantay sa kanila ng walang humpay. Kumbaga, siya ang nakakakita. Naalala ko nung kabataan ko, masaya na kami kapag merong kaming sa gabi na naglalaro kami, tumbang preso, or kayo taguan, ano ba yun? Basta volleyball sa kalye, patintero, 8-8, masaya na kami noon. So, nakakatuwang isipin yun. Minsan, iniisip natin sa mga kabataan ngayon, sana maranasan nila yan. Kaya lang, iba na ang sistema ngayon na maging maingat tayo dahil sa nagiging mapanganib na. Kaya dapat nating ipag-pray sila ng husto. Isa rin pong paraan din para talagang maayos ang kanilang pakikipagkapwa-tao. Dalhin po natin sila sa church every Sunday. Naalala ko noon kaming pamilya, talagang sa 13 magkakapatid, halos lahat kumpleto kami pumapasok sa simbahan. And hanggang ngayon, meron kaming desire na kailangan magsimba. Kasi alam niyo po, nakakatuwa yon kasi it takes a community, it takes a church to raise a child. Paintindi sa mga bata na kailangan magpunta sila sa church. Kasi pag maging magulang na sila, gagawin din nila yon. So, napakadaling isipin po pero mahirap gawin. Pero alam niyo, kahit hindi po tayo makakita ng resulta kaagad-agad sa mga bata, kung ano yung mga tinuturo natin, magpatuloy po tayo. Ang pagiging magulang natin ay habang buhay, habang sila ay nabubuhay at tayo ay nabubuhay. Ang pagiging magulang din po, hindi lang tayo nagtuturo sa mga bata kung ano yung dapat gawin at ano yung dapat na maging attitude. Pero tayo din po natuturuan kung ano yung pagiging magulang sa kanila. Alam nyo, kahit nasasaktan tayo sa mga ginagawa nila sa atin, patuloy po natin silang mahalin. Nasasagot-sagot tayo ng mga bata. Magagalit talaga tayo. Masakit talaga. Pero sabi nga is the more na mahalin natin sila, napakahirap po. Pero yun nga, makikita natin ang resulta in the future kung hindi man ngayon. Kailangan din talaga natin na idulog sila sa Panginoon. Kasi lahat po ng bagay, alam po ng Diyos kung anong future ng bata. Continue to love and pray for them. So, habang bata pa sila, itrain na natin sila. Sabi nga sa Proverbs 22:6, train up a child the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Yung habang bata pa sila na maiintindihan pa nila at maitatanim pa nila yung mga information na binibigay natin sa kanila, gawin natin yun. Kasi pag sila ay tumanda,
Hindi po nila yan makakalimutan. Maaalala po nila yan. Ako po ay nakaranas din ng palo. Nakaintindi ako that what I've done before is very serious, that I need not to do it again. Mahirap po ang maging magulang, pero sabi nga, everything na binigay sa atin ng Diyos, ay magagawa natin yon dahil sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Siya lang yung magbibigay ng lakas sa atin. So, ang mga bata ngayon mahilig nang maniwala sa kung ano yung nakikita nila sa social media, but we need to remind them na yung social media niyan ay maaring hindi totoo. Ang higit pa rin makakapagturo sa kanila yung mga pangaral nating mga magulang. Let them be reminded na their personality doesn't measure of what they have or what they've seen in the social media. So, ang masasabi ko lang po, ito lang po ay isa sa mga napakaraming katuruan about parenting. Pero ang masasabi ko lang po, kahit ano pong modern technology or high-tech man ang lumabas sa society, kailangan pa rin po natin silang turuan ng mga values na natuturunan natin noon na hindi natin naranasan ang gadgets. We're not dependent sa society, sa pagpapalaki ng bata, kundi turuan po natin sila na pagmamahal sa Diyos at paggalang sa Diyos, paggalang din sa kapwa-tao. And we need to point them to Jesus kasi the only person that who loves them so much is God, and through Jesus Christ. Habang bata pa sila ay kailangan nilang matutunan na merong Diyos na nagmamahal sa kanila. Sa akin po yun ang dapat na i-remind sa kanila, that we really need to point them to Jesus. It's not only for temporal, ano man ang maranasan dito temporarily, meron silang nilulook forward sa eternity. So okay po, yun lamang po ang aking maisi-share, and I hope makatulong sa inyo, and alam ko pa naman po na mas marami pang mga magulang dyan na maganda ang itinuturo sa mga bata at naging maayos ang buhay nila. Pero yun nga po, ang kailangan lang natin talaga is to really offer them to God kasi pahiram lang po sila sa atin and ibabalik natin sila sa Diyos. So yun lamang po, and salamat. God bless you all. Bye-bye.